Kapagka nagbo-boneless po ako, inuuna ko po dito sa may bandang buntot. Itutusok ko yung forceps, didiinan ng thumb, tapos iikutin. Ayan, nakuha mo na yung tinik. Ganun lagi yung process. Itutusok mo yung forceps. Pag natusok mo na, didiinan mo ng thumb and then iikot. Didiinan mo ng thumb para kapag iniikot mo na hindi sasama yung laman. Tandaan nyo lang kung saan ako kumukuha ng tinik kasi dun lang talaga nakalagay yung mga tinik niyan. Pwede nyo isave tong video para pagka magbo-boneless kayo, pwede nyo sabayan. Yung gitnang linya ng bangus, dyan lang ako nag-i-start sa may gitna pataas. Kasi nandyan lang yung medyo matitigas na tinik. Yung pababa niyan, wala ng tinik. Sasagadin mo lang hanggang sa may ulo kasi meron talaga dyang tinik pa. Pagkatapos, balik na ulit tayo dito sa may bandang buntot. Dito naman tayo sa gilid na linya itong kaliwa. Tusukin mo ulit ng forceps, then diinan, then iikot. Yung pagtusok mo hanggang balat ha, pero hindi naman sobrang madiin, baka mabutas. Dito naman, paulit-ulit lang yung ating method na itutusok mo, didiinan mo ng thumb, tapos hihilahin. Paulit-ulit lang ha, hanggang sa makarating ka hanggang sa may ulo. Kailangan dun ka lang tutusok ha, dun sa may linya. Ang bangus naman makikita mo yung linya niyan sa may bandang buntot. Tapos sundan mo na lang yung linya pataas. Dinidiinan natin ng thumb natin, ayan, para hindi sumama yung laman dun sa tinik kapag iniikot natin. Kapag iniikot tapos nakadiin yung thumb, napipigilan yung laman na sumama dun sa tinik. Kaya ang kailangan nyo ditong pang boneless yung straight. Meron kasi dyan na mabibili na curve, hindi po yun pwede sa ganitong style. At kapag natatapos na natin siyang i-debone, ayan, hihimasin lang natin siya ng ganyan. Tapos ikutin mo na, iharap mo na yung ulo sa'yo kapag dito ka na magde-debone sa kabilang side. Madali lang yan kung saan ka kumuha sa kabila, ganun din dito sa side na to. Iniikot ko lang yung isda para mas madali natin siyang mahawakan. Etong gitnang linya hanggang kalahati lang yan ng bangus ha. Hindi ko yan isasagat hanggang baba, tapos lilipat na tayo dito sa side na to. Etong side na papunta sa tiyan. Kapag gaganyan, gagamitin mo lang lagi yung iniikot na method para malinis nating makukuha yung tinik. Kaya lang dito sa may bandang buntot, medyo hinihiwaan ko yan ng konti ng kutsilyo. Iniislitan ko para mailabas ko na dyan agad yung tinik para hindi masira yung laman. Ayan, pagkatapos i-debone, itatap lang natin ng ganyan para lumubog ulit yung mga laman. Pero hindi yan durog, hindi rin siya natatanggal. Dito naman din sa gilid, kailangan talaga dito itutusok mo tapos didiinan, iikutin. Dito kasi sa side ng gilid, nandito yung pinakamadami. Tapos yung mga tinik dito mahahaba. Tuloy-tuloy lang yung process papunta hanggang baba. Siguro mga nakakatatlong ikot ako. Basta pakiramdam mo wala nang sumasabit. Pwede mo na yung hilahin. Bangus dagupan ang mas madaling i-boneless. Kapag magpa-practice ka palang mag-boneless, mas okay na i-frozen mo muna yung bangus. Then kapag na-tow na o hindi na siya matigas, pwede nyo na siyang i-boneless. Mas madali na kasi mas lalambot yung laman kapag na-frozen. Basta tandaan nyo lang kung saan ako kumukuha ng tinik kasi nandun lang talaga yung lugar ng tinik ng bangus. Madalas kasi kapag nadudurog yung laman kasi nga hindi natin alam kung saan nakalagay yung tinik, kung saan tayo tumutusok. Pero kung alam mo lang kung saan nakalagay tapos dun ka lang tutusok ng forceps, malinis yung kakalabasan ng boneless mo. Kapag nasundan mo ng maayos itong ating tutorial, ubos po talaga ang tinik niyan. Yung mga tinik na nakapaloob sa laman. Meron lang matitigas na tinik galing sa palikpik. Pero hindi naman natin siya makakain dahil nakadikit siya sa balat kaya hindi ko na tinatanggal.